Shake, Rattle, and Roll is undeniably the most successful movie franchise in the history of Philippine cinema. Matapos ito magpahinga ng ilang taon, it is back and is one of the more commercially successful entries dito sa ongoing Metro Manila Film Festival. Sa episode na ito ng Time to Talk, ilalahad ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit ako natakot dito sa Shake, Rattle, and Roll Evil Origins. But first, please don't be afraid. Alam nyo, dahil Shake, Rattle, and Roll. Anyway, don't be afraid to like and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Noong nag-enumerate ang Metro Manila Film Festival ng listahan ng mga kalahok sa Film Fest, this was in 1984, ang akala ng Fred Montilla, ang Shake, Rattle, and Roll ay isang musical na mala Elvis Presley. Parang rock and roll kasi ang dating, di ba? Ang wala siyang kaalam-alam, with that first edition of Shake, Rattle, and Roll, cinema history was unfolding. Who would have thought in 1984 na aabot ang Shake, Rattle, and Roll ng 17 editions? Na-establish na ng Shake, Rattle, and Roll ang format nito, 3 episodes na horror. This time around, binago ng Shake, Rattle, and Roll ang atake. Episodical pa din, pero nakalink ang tatlong kwento. Ang unang episode ay ang 1775. Ang setting ay isang kumbento ng mga madre noong panahon ng Kastila. 1775 nga. Mga India o yung mga babaeng Indio ang tawag sa kanila kasi wala pa namang Filipino nationals noong mga panahong yon. At least, historically accurate ito. Shortly before 1775 lang kasi pinayagan ang mga native na magmadre. Salamat yan kay Mother Ignacia, yung kalye ngayon sa tabi ng ABS-CBN. May evil force na bumabalot sa kumbento at sunod-sunod na namamatay ang mga madre. Ang madre superiore nila ay si Janice de Belen, and including her in this film was a great tribute to her being an original Shake, Rattle, and Roll cast member. Naalala niyo yung Frigidaire? Maganda visually ang episode na ito. Kuhang-kuha yung eerie atmosphere na kumbento. Di ba sa mga horror, ang sarap paglaruan yung setting ng kumbento na may mga madre. Tip ko lang sa mga direktor na balak in the future na gumawa ng horror sa kumbento, hanapin nyo sa YouTube yung 1974 film na Daigdig ng Sindak at Lagim. Yung episode ni Gina Pareño na ang title ay Akid Ka, Sor Maria. Kung gusto nyo ng eerie atmosphere sa kumbento, yun ang pwede nyong kunan ng inspirasyon. Pero itong 1775, pasadong-pasado ang cinematography at disenyo ng ilaw. Ang problema lang, hindi mo makilala ang mga artista kasi nakaabito sila at belo, lalo na yung mga posturants na magkakamuka. Ang hirap tuloy sundan ng mga kwento nila. Oo nga pala, isang issue ko dito sa 1775 ay yung kakulangan ng backstory ng mga karakter. Basta isa-isa mo na lang hihintayin ang kanilang pagkamatay. At least, very creative ang manner of death ng bawat isa. Well, I don't seek pleasure in watching somebody die, but remember, this is a horror movie that we're talking about. Nung umpisa, tuwang-tuwa ako kasi tama ang pagkakabigkas sila ng Hermana. Hermana without an H, which is the correct pronunciation. Aba, nung tumagal, Hermana na. Alam kong sasabihin nyo na nitpicking na ito, pero para sa akin, dapat irespeto ang bawat lengguwahe. I don't like it when somebody butchers Filipino, English, even Spanish. Ang French, ang hirap ng pronunciation, kaya madali magpatawad kapag nagkamali. But Spanish, sa dinabi-dami ng mga Pinoy na nag-abroad ngayon, at yung iba, Espanya ang destinasyon, magmumuka tayo mga ignorante kapag sinabi nating Hermana with an H. Pero, ito yung nakikita kong mas malalim na issue dito. Janice de Belen delivered all her Spanish dialogues flawlessly. Ang alam ko, di siya Spanish speaking. But she had the discipline to learn her line properly
and correctly. Compare that to the younger stars. Basta masabi lang ang linya, okay na. Ito namang direktor, hindi man lang kinorek. Palagay ko, Janice de Belen will be among the last artists na may disiplina. Yun ang isang ikinatakot ko after watching 1775. I'm afraid for the future of Philippine cinema dahil sa kakulangan sa disiplina ng karamihan sa ating mga young artists. Kayo din, ang dali niyong palitan ng AI. But overall, piyesta ang mata ko sa 1775. Hindi ko lang masyadong nag-gets ang kwento kasi ang gulo ng pagkakalahad nito. From 1775, punta tayo sa 2025. Episode 2 na ito. Konektado ito sa 1775 pero ang hirap mag-connect. The subscriber cannot be reached. Ang setting, disco. Puro sayawan, tapos patayan. I know this is supposed to appeal to the present generation and it does. But again, ang hirap mag-emphasize sa mga characters sa episode na ito. Si Sasa Girl lang ang bumuhay dito. Umabot na sa puntong wala ka ng pakialam sa mga tauhan ng kwento except of course for Manilyn Reynes. Isa pang shake, rattle, and roll baby. Siyempre, ayaw nating mapatay si Mani sa kwento. And she does not. Dahil umabot pa siya sa final episode ang 2050. Sorry, spoiler. Pero ang dali namang hulaan nun. Sa 2050, apocalyptic age na. Ang naghaharing uri na ay ang mga aswang. May ilang humans pa din ang natitira kasama na sina Richard Gutierrez at Ivana Alawi. Pinakamaganda sa lahat ng episode ang 2050. Visually stunning, we see a deserted Metro Manila. So ganun pala ang itsura ng kamay nilaan kapag walang traffic at walang corrupt na mga opisyal. Between mga aswang at mga corrupt officials, sino ang mas pipiliin nyo? Please comment down below. With 2050, we finally get a genuine horror film. Spectacular ang mga images. Talagang deserve ng Shake, Rattle, and Roll ang Best Visual Effects Award if only for this episode. Actually, pwede nang itapa ng first 2 episodes at happy na kayo dito sa 2050. Walang masyadong in-your-face na gory scenes pero panalo ang suspense. Bilang manonood, ramdam na ramdam mo ang panganib na nag-aamba sa mga katauhan sa kwento and you feel for them. This episode 2050 brought my faith back to Shake, Rattle, and Roll. Pero sa kabuuan, ang hirap i-connecta ng mga episodes. I know that its creators were trying to experiment with a new device para maiba naman from previous editions of Shake, Rattle, and Roll. But did it work? No. Bakit yung mga taong 1775, 2025, at 2050 ang pinili nila? Bakit hindi 1945? Mahalaga yon sa history ng Pilipinas kasi liberation. Nagkaubusan na ba ng idea para sa Shake, Rattle, and Roll? In all 17 editions, only 3 episodes stand out. Yung Frigidaire ni Ismael Bernal at ang Manananggal at Aswang ni Peke Galiaga. Okay na din yung Nanay, yung may Undin starring Manilyn Reynes. Kasama din doon si Ay de las Alas pero di pa siya big star that time. Sa dami ng nangyayari sa mundo, bakit hindi makaisip ng mga bagong idea ang ating mga filmmakers? Once a year lang naman kapag gumawa ng Shake, Rattle, and Roll. Noong 1972, gumawa ng horror series sa Channel 5, yung lumang Channel 5, si Lino Broca. Ang title, Malikmata. Kada biyernes yun. Weekly. Pero bakit tuloy-tuloy lang ang nakakasindak ng mga kwento? Di na ubusan. Sa pagkatuyo ng balon ng Shake, Rattle, and Roll, ito ba ay indikasyon na wala na tayong Lino Broca, Ismael Bernal at Peke Galiaga? Or yung mga great directors in the making man lang? Ito ang tunay na ikinatatakot ko matapos kong panoorin ang Shake, Rattle, and Roll 17. Hindi yung pelikula. Dapat na bang i-retire ang Shake, Rattle, and Roll? Kung iisipin natin, sige, Shake, masakit na ang balakang. Rattle, para ng kalansay na nagra-rattle. Roll,
pwedeng ihalin tulad sa isang pasyente na dapat ay niro-roll o tinaturn every 2 hours para hindi magka-bed sores. But never say die. To the new breed of filmmakers, shake it up. Rattle your ideas in your brains and roll with the times. Hindi dapat mawala ang shake, rattle, and roll. Kasama na yan sa kulturang Pinoy, sa pelikulang Pilipino, parang Darna at Jezebel. Huwag nating patayin ang tradisyon ng shake, rattle, and roll because that will be the biggest horror of all. Pagdating sa rating natin on a scale of 1 to 5, sa fear factor muna, 1.5 stars. Overall, 2 stars. At dahil lang yan sa 2050 episode.